sinabing pahiwatig na meron siyang problema sa kanyang amo? Actually po, last year, 2023, nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Oo. Sinabi ng mami mo yon sa inyo. Yes At po. yan ba'y naiparating nyo sa DMW, sa OWA? Actually po, ayaw po ng mama ko na lumabas po yung ganun kasi nanghihingi po yung amo niya ng privacy because yung ano niya po, yung amo niya pong babae is a teacher. So parang ayaw po ng amo niya babae na masira po yung pangalan niya. Teka mo na, kinukulong. Bakit Yes to po. kinukulong? Pag umaalis po yung amo niya, actually po, pag yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain, ganun. Tapos po, yung amo niya na babae ng panganay ng amo niya is lagi po nagsusumbong doon sa nanay ng amo niya. Tapos lagi po siyang kinokontrata pag uuwi po ng Pinas. Like, sasabihin po na pag hindi ka bumalik dito, hindi ko ibabalik, ibibigay yung buong sahod mo. O hino-hostage yung sahod? Yes po. Iniipit. Okay. Now, what is the possibility na baka may foul play dito? Baka sinadya. Kasi, ayan na, kinukulong daw. Nagsusumbong, kinukulong yung ating OFW. Pinag, paano nito sa pagkain, pinagkakaitan. Isang senyalis yan na may problema si amo. Actually po is yung amo niyang lalaki is a drug lord. Oh! Paano niyo po nasabi yun? Um, Sige po. Nung nalaman po na namatay na po yung nanay namin, yung mga kaibigan niya po is kinokontak kami about dun po sa details ng amo niya. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin kasi ayaw niya na makita na, kumbaga ayaw niyang iparamdam sa amin na nahihirapan siya dun. So, yung mga close friends niya po, dun niya po sinasabi yung nararamdaman niya doon. Kumbaga, naglilihim po yung nanay namin para hindi kami mag-alala. Tapos sa close friends niya, doon niya sinasabi. Okay, imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na oh. Kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Yun na lang. May motibo na. Siguro, pwedeng ginawa ng amo para patahimikin na siya, walain yung problema kasi may malaking problema darating. So anong tingin niyo po dito? Tingnan niyo yung possibility na foul play. Una po may dalawa pang kasama si Jenny doon sa kwarto which contributed nga to the mix up doon sa repatriation. So tatlo po silang nasa wake doon sa kwarto. Ang ibig sabihin na foul play po, sir, baka sinet up, sir, excuse me, sinet up yung pagbukas nung, anong tawag niyo po doon? Charcoal. Metal coal stove. Cold Yeah. metal stove. Sinadya, pinasok sila doon, binuksan yon, nilock. Di ba? Nilock. At yun ang sinasabi, kinukulong eh. Tumutugma, kinulong sila doon at habang binuksan yung metal coal stove. Buga ng buga. Yun po ang purpose ng ating pagsulong ng kaso regardless of the autopsy results kasi yung tinatawag na kapabayaan na whether or not merong intent yung talagang itrap sila, Mr. Senator, lalabas po yun sa kasong ipapalitis natin. And bakit tayo sa mungkahi ni Senator Mark, titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Regardless of the criminal intent, but yun po nakikita ko ngayon na without the autopsy results we can move ahead and file that case. Okay, akala ko may screening sa mga employer. Sabi niyo po kasi may screening kung meron siyang financial capability. Ito, drug lord daw. Oh, kung drug lord, bakit tayo nagbigay ng OFW natin sa isang drug lord? Baka mamaya may nakita yung ating OFW sa mga illegal activities niya, aksidente, pinatahimik.
Paano po nasabing drug lord? Saan niyo po nakuha yung information na Yes, drug lord po yung amo? Yun nga po, yung dati niyang kasamahan, kinontak niya po kami and then sinabi po, kasi yun ay nakauwi na po ng Pinas. Tapos nalaman niya po, syempre po, laman na po siya ng balita yung nanay namin. Kinontak po kami and then sinabi pong ganun. Kaya nagtaka daw po na kung bakit bumalik pa yung nanay namin. At January 25 po, may call na po siya ng history sa police. Paano po? May call na po ng parang, di ba po hindi naman po manghihingi ng tulong sa police kung walang kailangan. May history po siya ng call last January 25, 2024. Yung mama niyo ang tumawag sa police. Opo, nakita po namin sa dati niyang cellphone na hawak po ng kapatid namin. Oh, so ibig sabihin, dapat may blatter yon. Yes po. At ano po yung dahilan kung ba't siya nag-call sa mga police doon? Hindi po namin alam kasi naka-screenshot po siya and then yung logo ng police. Nalaman lang po namin nung nung nagkapalitan na po yung bangkay. May blatter system ba doon sa Kuwait? Meron ba silang parang sa atin, pag inireport yung isang tao, may problema isang tao, na titration? Po siguro, Mr. Senator, ngayon ko lang po nadinig yung impormasyon na gano'n at pwede po natin patignan. Si Jenny po ay 9 years ng OFW sa Kuwait. I understand yung... Same amo for the past 9 I years? understand same employer, no? Same? Yes Same ba po. itong Yes ano eh? po. Same employer since 2015 at nagbakasyon pa ho siya last year dito sa Pilipinas. Of course, they're saying very limited yung duration ng bakasyon, sa linggo lang. But she did go on vacation here, was it March? March last year. Yes po. Okay, interesado ako, why did she call the police? Is it because siya ay minamaltrato? Or because meron siyang gustong isumbong na illegal activity ng kanyang amo at nung malaman ng amo, natatawag-tawag ko sa police o kinulong at para palabasin na malinis yung krimen, walang foul play, binuksan yung stove at nilock sila doon at hindi sila makalabas. Excuse po muna, Sen. Ma'am Um, Angel. Actually po is, yung mama ko po is hate niya po yung FAMAN na tinatawag na nag-open daw po sila ng FAMAN. Ano So, po? Faham po, Faham. Ano yung paham? Charcoal po na ayun daw po yung binuksan nila mama kaya daw po sila namatay. Yun po yung sabon ng amo niya. And actually po, dapat po ang agency po ang nagsasabi sa amin na patay na po ang mama namin. Pero actually po, yung amo niya po yung nag-declare na patay na po yung mama niya namin na ang gamit pa po ng amo niya is yung cellphone ng mama ko, account pa po ng mama ko. Wow. Mas lalong naging malinaw na sa akin ngayon na imbestigahan natin to yung anggulong foul play. I believe strongly na may foul play dito. Buti na lang nagsalita ito sila. Ayaw niya mag-open ng FAAM. Ano sabi niyo po? Actually po, pinaka-hate po ni mama yung Faham. Kasi po, may sensitive smell po siya. Like, magigising po yon sa baho ng amoy. And hate niya rin po yung amoy ng mga isda, like ganun po. So, imposible pong hindi nagising yung mama namin that time. Yun nga pong iniisip ko, Secretary. Sinadya. Tapos kinulong. So, hindi na makalabas. Actually po, Sen, sinasabi daw po na tinuturo po muna bago paalisin yung ganong bagay. I mean, tinuturo muna sa mga OFW sa Kuwait yung bawal na gamitin yung FAHAM na yun. Kaya alam po din ng nanay namin yun kasi 9 years na siya. So, parang death chamber yun. Yung FAHAM na tapos walang exhaust, walang labasan ng hangin. Actually po, meron pong ventilation yung room nila. Meron po silang bintana. Because last year, because po nung January 1, tumawag po yung mama ko is nakita ko po yung kwarto niya. Sobrang laki po nun at 5 po silang katulong na nandoon. Pero kung saan namatay yung mama niyo po, hindi doon sa kwarto na kundi doon daw sa resort, di ba? Dinala sila doon sa resort? Yun nga po, Kwarto po nila yun. Kwarto na yung sa resort. sa resort. Okay. At ang sabi po ng amo ng mama ko is wala raw pong kuryente. And nag-investigate po ako about sa mga kasama niya and nag-post pa po yung kasama niyang Nepali na namatay po doon. Yun po yung natanggap namin na bangkay.
Oh, natabali. Opo. I'm sorry to hear that. So, siguro DFA, kasama kayo sa mag-imbestiga doon na yung anggulong foul play? Yes, yes. Well, We will take the statements of the children in consideration, lalo na yung sinasabing nakausap nila yung nanay nila, Mr. Chair. And as I said, may isusulong po tayong kaso doon sa Kuwait laban sa employer. yeah, criminal case laban sa employer. Yes, yes. And then, yung kapabayaan ng FRA. Di ba? Maging agency. Opo. Yan yung sinasabi ko, walang screening. Drug lord pala. Di ba? Okay, so investigate po. Si Yusek De Vera. Yes, sir. First, nagkikipagdalamhati kayo sa inyo. Even as we speak, no, na-mention ni Secretary Cadaydel ni DFA's help, I just instructed, even as you were speaking, Ambassador Jose Cabrera in Kuwait to work with the MW now. The Senator wants the embassy to check with the police authorities for possibility of negligence or foul play. So explore that angle. That's an Thank you, sir. instruction already granted. Thank you, sir. Hindi pa tapos ang Oh, thank you, sir. Napakabilis lang kumilos. Okay. Imbestigahan talaga. Ako, lumalakas yung aking kutob na may foul play rito. Kasi may mga sumbong na pala. Calling the police, kinukulong, hindi pinapakain na maayos, etc. etc. So, investigate that.